maraming pet parents na may problem sa obesity and yung mga may problem in terms of nutrition, this is a good time to listen kasi hindi po lahat ng food na binibigay o pinapakain natin sa kanila possible na safe and dapat at akma sa kanila. So, today we will talk about yung suitability ng food and ano ba yung mga bawal at hindi pwede nilang kainin. Opo. Dok, nauuso ngayon sa social media yung mga post na yung alaga ko, ulam niya, fried chicken, tapos yung ulam ko, tuyo. Di ba? Di ba mas masarap yung kinakain ng alaga? Kasi minsan picky eater ang mga aso eh. Pero ang tanong po, Dok, mas sensitive ba talaga yung digestive system ng mga aso at pusa kumpara po sa mga tao? Bakit po may pagkain okay po sa atin, pero delikado po sa mga pets? Isa sa dahilan kasi nito is magkaiba yung digestion process natin. Magkaiba din yung kanilang nutritional need kumpara sa atin. Tandaan natin na ang mga pets natin, may mga enzymes tayo na wala sa kanila. Yun yung reason kung bakit may mga pagkain na hindi nila kayang ma-absorb or ma-digest and sometimes toxic sa kanila, like chocolates. So it's safe for us, pero then since wala silang enzyme to digest it, delikado yun sa kanila. Pangalawa, meron tayong mga pets na iba yung nutritional need. For example, yung mga cats, sila ay tinatawag na obligate carnivores o marami silang requirement for protein because of their being prey and predator. Ibig sabihin, nung kanilang evolution, nangangailangan sila na kumain talaga ng maraming protein kasi yung kanilang body, yun yung requirement. So given their different nutritional need and different digestion process, hindi naman sa sensitive, talagang magkaiba lang sila in terms sa atin. Kaya in terms of our food, hindi siya akma kadalasan sa ating mga pets. Dok, nabanggit mo na po yung chocolate. Ano yung iba pang mga pagkain na na-enjoy natin ng mga tao pero hindi pala pwedeng ipakain sa mga aso tsaka sa mga pusa? Nako, we have a long list ng mga pagkain. No? Sa mga fur parents po natin, kunin niyo na po ang inyong mga ballpen at papel at susulat ninyo yung mga pagkain na posibleng binibigay ninyo na delikado pala para sa kanila. Una po dito ay yung binibigay natin kadalasan, tinapay. Hindi naman siya bawal, pero yung mga fresh bread o mga raw dough ay pwedeng magkaroon ng yeast fermentation kapag siya po ay talagang hindi naluto. Pwedeng lumaki sa tiyan to ng alaga ninyo at pwedeng mag-cause ng problem. Pangalawa ay binibigay nila o minsan yung mga bata kapag Christmas, yung mga grapes and raisins na hindi natin alam ay maliit lang ang amount pero nephrotoxic, delikado to sa kanilang kidney. Yung mga fur parents din po na mahilig magluto at magbigay ng mga table food, hindi niyo po alam yung kanilang mga bawang at sibuyas sa pagkain ay delikado at pwedeng mag-cause ng anemia. Yung mga ibang pets din po na mahilig magbigay ng mga sweets o yung mga let's say supplement or treats, may mga product tayo na may xylitol. Yung xylitol is a component po na preservative or additive para maging sweetener na delikado din po sa mga pets natin. Ako, madami. Nagulat ako dun sa tinapay. Kasi Fresh do. Yung fresh, delikado siya. Na kaya ingat tayo mga kasangbahay sa binibigay natin sa mga alaga natin. Kasi baka mamaya, mahal po magpa-hospital ng pet. Mas mahal po kaysa sa tao. Tsaka meron po talagang mga amo na yun ang hobby talaga nila, yung mga tira nila na pagkain, yun yung ipapakain nila sa mga alaga nila. Tama ba yung ganong practice, Doc? I think, kung babalikan kasi natin, meron talagang problem in terms of education kasi sa mga fur parents. Kung babalikan natin, ako, I don't know kung nadaanan nyo to, pag bubuksan natin yung libro ng mga elementary school natin before, pag may drawing ng dog and cats, ang nakalagay na pattern kasi is tinik or buto. And that only shows na mali talaga yung understanding natin. Mali pong magbigay ng mga leftover na food dahil una, almost no to less ang kanilang nutritional content. Pangalawa, nandito na yung mga non-digestible na component, kaya nga hindi natin kinakain kasi non-digestible. Pangatlo, kadalasan po ng mga choking hazards ay nasa leftover food. Tulad po ng mga buto, mga tinik na kadalasan nag-e-end po yan na makabutas ng stomach or intestine nila. Kaya kailangan talaga ingat. Kasi lalo na yung mga buto sa mga aso, Dok, naalala ko na wag dapat sila pinapakain ng buto ng chicken. Yung iba kasi, sama-sama na doon. Pero Doc, ano naman po yung take nyo? Kasi ang dami ko rin nakikita sa social media. Nagbibigay sila ng chicken na buo, pero raw daw. Ay, safe yan. Raw naman to eh. Yung mga raw feeding, normal po ba talaga yun na pinapakain sa mga pets? Good question, no? Kasi ang understanding ng karamihan ng pet parents, raw food is good food dahil para sa kanila, nung evolution daw ng mga pets natin na dogs and cats before, ay kumakain sila ng hilaw. Pero ang tanong is, nasa na ba yung mga
sinaunang pets na wala na sila kasi nandun nga yung danger ng consumption ng bacteria from the raw food. And tandaan po natin, simulan natin sa chicken. Ang raw chicken, possible meron niyang daladalang bacteria yung tinatawag na salmonella. Salmonella, although hindi present sa lahat ng manok, ay madalas nandoon. Tulad din ng raw na itlog. Kadalasan, meron itong component na possible na may salmonella and interfere ito yung biotin ng raw na itlog sa absorption ng iba pang nutrient. Pangalawa, may problema din tayo kapag nagbibigay tayo ng raw food, hindi natin alam kung meron tong mga chemicals because of course yung mga ibang way ng pagpe-preserve ng pagde-develop nito ay nandoon pa rin yung component. And madalas din po sa mga raw na pinapakain ay bukod sa bacteria, nandun nga yung mga component na hindi digestible, yung mga cartilage, bones na delikado. Kaya- Pero, Dok, kanina nabanggit mo kasi yung mga treats. Kasi meron talagang mga nabibili Oo. na mga treats para sa mga cats, sa mga dogs. Pero minsan, may sarili kaming treats. May sarili kaming, pag gumawa ng mabuti yung mga pets namin, bibigyan namin ng hotdog, o kaya ng ham, tocino, fried chicken, o yung mga processed foods. Ano po ba yung posibleng epekto na pagpapakain sa mga alaga natin ng ganitong klase ng mga food na tinuturing natin na akala Oo. natin i-treats para sa kanila? Yes. Simulan po natin sa treats. Ang treat po dapat, it is just 10% of the total na diet nila. Doon natin simulan. Hindi dapat madaming magpakain. Tama naman to na minsan, pwedeng magbigay ng mga treats when they do good. Pero ang pinakabawal ay pagbibigay ng ultra-processed na food tulad ng hotdog, ng ham, ng tocino. Kasi yung mga ito ay mayroong mga component na masyadong delikado sa pets natin tulad ng nitrates, high sodium, preservative, and salt na kadalasan pwedeng mag-cause ng pancreatitis, obesity, and different organ problem kapag na-consume in high amount. Kasi even tayong mga tao, we are advised by our nutritionist na bawal at hindi healthy kumain ng ultra-processed food dahil may impact talaga to sa ating katawan. So, wag din sa mga pets na. Definitely. Dok, kung gusto po nating bigyan ng human food ang ating pets, meron po ba mga pagkain na ligtas naman po na pwede po nilang kainin paminsan-minsan? Meron naman tayong mga food para sa pets natin na pwedeng ibigay. Nandito yung boiled na chicken na walang masyadong salt. Nandiyan din yung mga lean meat na walang masyadong taba. Nandiyan din pwede tayo magbigay ng shrimp as protein source. Pero tandaan po natin, any protein source kailangan i-observe kung meron silang dietary limitation or allergy dito. Sa mga fruit and veggies, safe pong magbigay ng pumpkin, ng carrots. Pwede din tayo magbigay ng limited amount ng apple or banana pero walang buto yung apple kasi nandun yung kanyang toxic sa buto. And hindi po lahat ng prutas ay okay pakain sa pets natin kahit mataas ang fiber kasi mataas din ang natural sugar nito na pwedeng mag-cause din ng obesity and of course, delikado din para sa kanilang sugar body content. Yung pumpkin po, kailangan lulutuin po, no? Yes, Lalaga. kailangan halos lahat ng pinapakain Lahat natin. dapat. Kasi bukod sa ito ay delikado pag hindi niluto dahil may chemical, yun nga, pwede siyang mag-cause ng choking hazard. Yung iba pa namang aso, ang liit lang nila. Baka mamaya, malaki nung kinakain ako nabulunan. Ano naman po yung may tuturing na tamang diet po para sa mga aso at pusa? Mas mainam po ba yung mga commercial pet food? Kasi po meron din ako nababasa na, ay wag tong pet food na yan kasi mataas yung sodium niyan. Baka magkasakit-sakit na yung aso mo. Paano po nila malalaman at madidistinguish ano po yung right na food para sa mga alaga po na? Okay, very timely kasi recently nagkaroon ako ng encounter na yun sa mga pet parents natin na meron silang negative connotation when it comes to commercial pet food. Kasi nga ang daming in social media na nagbibigay ng content na ito ay masama sa pets, nagkakos ng UTI, kidney problem. Una ko pong gustong i-break na myth, hindi po pet food ang nagkakos ng urinary problem sa mga pets natin. It can be a factor para lumalay condition kung meron na silang current problem, but it's not the main reason. And for balance and complete nutrition, commercial pet food pa rin ang pinaka-ina-advise namin. Hindi dahil ito'y pinopromote namin, ito kung hindi dahil we are vets and we studied the component of this. Yung commercial pet food, kadalasan, dumaan po ito sa standard. And if we are choosing commercial pet food, hanapin po natin yung dumaan sa BAI or Bureau of Animal Industry na assessment. May tinatawag din tayong AFCO. Ito po yung non-profit organization na nag-a-assess ng nutritional component ng food based on the different ages ng mga pets natin. And tandaan din po natin, dapat ang mga pet food ay properly sealed at wala po itong syempre ibang component na possible maging choking hazard. Lahat po ng pet parents natin na nanonood, tandaan po natin kung ano po yung inaral na pet food,
ito po yung dapat pinapakain natin. Kasi although it's okay to give sometimes table food, kung wala tayong consultation ng vets, minsan yung mga table food delikado in terms of the mga pets na may medical condition, lalo na yung obese, may hypertension, diabetes, delikado magbigay ng hindi po inaral ng mga vets. Ang pet na may high blood do. Meron din. Tsaka Amazing. nagulat ako, akala ko yung pet food, para na yun sa lahat ng klase ng mga aso. Meron pa pala pati yung age, iba-iba rin pala. May Yes. pang puppy, may pang Oo, adult. Pang akala ko senior. isa lang yun, tas lahat pwede na. Kailangan din pala Iba-iba. talaga nga aralin yun. Pero regarding naman dun sa mga pinakain natin ng mga pet food, Doc, may mga particular na ingredients ba na dapat talaga tayong iwasan? Or paano tayo mamimili naman ng tamang pagkain para sa kanila at para dun sa mga alaga? Oo. Actually, in terms of mga pet food natin, hindi talaga natin masasabing masama specific na ingredient eh. The reason kung bakit siya nandun ay may purpose yan. And again, kapag pumasya naman sa standard ng AFCO, ng BAI, kadalasan it's safe to consume ng mga pets natin. Pero syempre, everything that is excess ay nakasasama. Gusto ko lang ding linawin na hindi po lahat ng sodium ay masama sa katawan. Sodium is also important in balancing yung hydration sa katawan ng pet natin. Siguro one thing na gusto ko na lang sabihin sa mga pets natin in choosing a pet food is it's not always about the content of the pet food. Kung pumasa to sa standard, lagi niyong ko-consider na ang nutrition ng pet ninyo nakadepende on how continuously you can give yung food. Kasi karamihan gusto nila puro premium, mamahalin. But the question is, kakainin ba ng pet mo? Lalo na kung may cat ka, madalas pihikan sila or mga picky eater na dog. Baka kadalasan ang ginagawa kasi natin, papalit-palit tayo ng pet food. Delikado din to for their nutritional or gut na health ng mga pets natin. Pangalawa, kailangan makonsider natin kung yung bang pet food ay tama ka doon, baka balance ba siya sa edad na kailangan ng mga pets natin. Dahil talagang malayo po ang nutritional need ng puppies and kitten sa adult and senior. Kaya dapat talaga, pag-aaralan, no? Kapag may pet kayo mga kasangbahay, hindi lang tayo basta mag-aalaga ng pet. Dapat talaga pag-aaralan din natin anong kailangan nila para healthy din sila. Pero Dok, paano naman po malalaman ng isang pet owner kung sapat or sobra po ba yung kinakain ng alaga nila? Kasi minsan, Dok, pag nag-puppy eyes yung pet mo, parang gusto mo na agad siya bigyan ng pagkain. Kahit na mataba na siya, di ba? Pero maaawa ka, Doki. Yes. Dinadiet din ba sila doon? Yeah. Okay. When we talk about diet sa pet, it's not about yung hindi lang tutungkol sa dami ng pinapakain natin. It's about the quality of the food that we eat. And for us to determine kung sobrang ba kinakain nila, pinakamagandang basihan more than the weight is the body condition score. Ang body condition score is yung assessment namin basically sa itsura pa lang ng pet mo. Kung wala na po silang curve sa kanilang hips, pabilog na ang kanilang itsura, isang sign na to ng obesity. Kadalasan din sa mga pets natin kapag sila po ay meron ng mga inability to move actively kasi mabigat na yung katawan nila, isa din tong sign na delikado na to for them. And para po malaman din ninyo yung kanilang pinaka-health status, magandang magpa-blood chemistry tayo para malaman kung yung organ ba nila is healthy pa. Isa sa common misconception na gusto kong i-break is kapag ang cat pabalik-balik sa pakainan, akala nila hindi sila nagbubusog. Pero in reality, ang cats kasi po, hindi talaga sila umuubos ng pagkain. Kasi sa kanilang behavior, meron silang tendency na iwanan yung food because they have the instinct na baka kailanganin ko ulit kumain because sa wild, they do hunting eh. Hindi nila inuubos talaga. So hindi yun sign na gutom sila. Sign lang yun, hindi yun sign na sobrang pagkain. Sign talaga yun na normal lang sa kanila yun. Pero to kapag aksidente na nakakain sila talaga ng mga bawal sa kanila ng mga pagkain, paano natin may iwasan na syempre malason sila ng tuluyan? Ano po yung gagawin natin as fur parent? Karamihan po ng mga fur parents, may isang maling ginagawa kadalasan. Kasi napapanood nila sa TikTok, sa Facebook, sa kung saan social media. Unang-una kapag nakakain po sila ng isang bagay na nag-cause ng pagsusukan nila or tingin ninyo ay toxin or poisonous, huwag na huwag niyo pong pipiliting pasukahin. Yun yung pinakauna na huwag niyong gagawin. Kasi may mga substances na corrosive na kapag pinilit nyo silang pasukahin, baka makabutas, makasira pa ng esophagus nila. Ang una niyong gawin, make sure po na kunin ninyo yung kung ano yung nakain nila. Kunin nyo yung packaging, alamin nyo kung kailan nakain, gaano kadami,
Plus, make sure po na you can bring them to the nearest vet clinic. Wala po kasi tayong first aid for mga poisoning toxication. Kadalasan dito, yung mga pinapainom ng itlog, kunwari, or binibigyan ng asukal, ito pa yung nakapagpapasama. Kasi hindi natin alam kung anong klaseng toxin to and iba yung interaction ng mga poisonous substances sa mga pinapakain pa natin sa kanila. So, ang pinaka-best talaga dito is bring to the nearest clinic with the something na nakain nila. Na-curious lang ako doon sa sinabi nyo. Kasi minsan nakita ko yung pusa ko, kumakain siya ng damo. Tapos sabi nila, way daw nila yun para umokay yung tiyan nila, masakit na yung tiyan nila. Totoo po ba yun? There's a good explanation on this. Kasi ang cats natin, tandaan ninyo, minsan meron silang, o madalas may grooming tendency. Nag-groom sila ng kanilang balahibo. And ang fiber sa mga damo ay nakatutulong to release those kind of hairball. So nakatutulong siya para pag-iwahiwalayin yung hairball at mailabas ng mabuti. So hindi siya masama, it's a normal instinct ng pet natin to mas mapadaliin yung kanilang digestion ng pagkain or ng hairball. Awesome!